Nandito po naman tayo sa ating programa, ang Tia Dina Dale. Muli po ay may lumiham sa atin, kaya halika, Kaelya, at basahin natin ang liham para inyong mapakinggan. At ito po ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Tia Dina Dale, ako po si Ruben ng 94th Street, Nagmahal-Minahal, Caloocan City. Ang istorya po ng buhay ko ay masyadong masalimuot. Kaya po ako napasulat ay dahil sa aking kabayaw at mga biyanan. Dahil sa tingin ko po ay masyado na sila nakikialam. Noong umpisa naman po ng aming pagkasama ay masaya kami lahat. Walang reklamo, walang alitan, walang pagtatalo. Dahil kung ano ang kinikita namin mag-asawa sa aming pagkatrabaho, ay lahat ay nagbibigyan at naaabutan. Subalit, nagbago bigla ang pakitungo nila sa akin. Makalipas ang ilang taon namin pagsasama ni Mrs. Nandyang konting kibot, konting galaw, ay mayroon silang suwestyon o payo sa aming mag-asawa. Ultimo naman sa aking mga anak ay pinakikialaman nila. Kapag pinapagalitan ko ang aking mga anak, ay lagi silang nakasaklaw. Na kesyo, masyado raw ako marahas, masyado daw akong mapanakit sa aking mga anak. Nagtataka lang po ako dahil hindi po ba ang buhay pamilya ay pamilya? At hindi nasakop ng aming mga magulang kung anong gawin namin tutuwid sa aming mga anak. Ang labos ko pang pinagtataka ay kung bakit ang aking mga bayaw ay nakikisaklaw din kapag isa sa mga anak ko ay aming napalo sa maling kanilang ginawa. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para malaman at humingi na rin ng payo kung tama ba ng aking mga biyanan at mga bayaw ay nakikialam pa sa aming buhay mag-asawa kahit kami nakabukod na. Nagmamahal, Ruben ng 94th Street, Nagmahal-Minahal, Caloocan City. Well, Ruben, para sa iyong problema, hindi ko alam kung saan ako magsisimula at kung paano kita papayuhan. Dahil mahirap pagdesisyonan at pakialaman ang isang buhay may pamilya, lalo na't kung nakikialam pa ang iyong mga biyanan at mga bayaw. Unang-una sa lahat, Ruben, sa mundong ito, hindi po pwedeng wala talagang ipal. Kahit namang sang lugar, kahit ikay kabataan, kahit magulang, kahit kasintahan, kahit kaibigan, madalas may ipal sa ating buhay. Well, ang mapapayo ko lang sa iyo ay habaan mo ang iyong pasensya. Dahil nagmahal ka at ginusto mo yan. Normal lang sa buhay may asawa ang may nangingialam. Dahil kung wala nangingialam, hindi mo alam kung tama pa ba ang ginagawa o hindi na. Normal din sa atin na ang ating mga anak ay paluin kapag may nagawang hindi tama at sa tingin natin ay hindi karapat-dapat kalakhan. Sa sitwasyon mo, Ruben, hindi mo sinabi sa akin kung anong estado at kung anong klase ng style ng pakialam na ginagawa ng iyong biyanan at mga bayaw. Kaya hindi ko siya pwedeng bigyan ng konklusyon o payo. Pero sa nangyayari sa panahon ngayon, madalas talaga na kahit may buhay may asawa ka na, ay madalas talaga nakisaklaw ang mga biyanan, manugang o bayaw, lalo na kung ikaw ay walang hanap buhay. Lagi natin pakakatandaan mga kapamilya, ang pakikialam ay hindi masamang ehemplo. Depende na lamang po kung ang pakikialam mo ay wala sa lugar at hindi tama. Lagi natin pakakaisipin, mas mahalaga pa rin talaga ang may mahabang pasensya at pangunawa. Sa klase kasi ng tatakbo ng iyong istorya, Ruben, at ang iyong sinulat sa atin, ay wala konkretong salaysay, kaya hindi ko siya mabibigyan ng saktong paliwanag at payo. Kung pagbabasihan ko ang iyong kwento, kahit nakabukod na kayo ay nakikialam pa rin ang iyong biyanan at mga bayaw, ay normal lang yan, kaibigan. Kung paano natin malalaman kung tayo nasa tama o mali kung walang nakikialam sa ating buhay. Basta, ang paalala ko lang sa iyo, kapag sobra na
at labis na ang pakikialam, matuto kang kausapin ang iyong misis para kausapin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang pinakamabisang sandata, kaibigan, ay pakunawa at pagmamahal. Kasi wala namang bagay at wala namang hindi pinagkakasunduan na hindi nagkakaintindihan sa pamamagitan ng pag-uusap ng masinsinan sa mahinahon na pamamaraan. Lubos akong humahanga sa iyong katatagan, Ruben, dahil sa panahon talaga ngayon ay bibihira ang hindi nakikialam sa buhay may pamilya. Nasa sa atin lang ito kung paano panghawakan at pagdesisyonan. Sana amin na pulot ka kahit kaunti kung nalito ka man, kahit ako Ruben ay nalito. That's all mga kapamilya. Kung gusto niyo po sumulat at magtanong at tumingin ng payo sa ating programa, lumiham lang po kayo at mag-comment sa ating comment section. Hanggang sa muli, ito po ang inyo, Dina Dare Tabush!